Kumusta po ako? Si Dr. Antonio Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 3 dekada ng karanasan. Ang aking dedikasyon ay tulungan ang mga nakatatandang Ginoo na muling makontrol ang kanilang katawan, enerhiya, at maging ang kanilang kakayahan sa silid-tulugan. Narito ako ngayon, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nakinig at gumabay sa libu-libong kalalakihan. Karamihan ay higit na 70 anyos habang sila'y dumadaan sa mga pagbabagong kaakibat ng edad. Mag-uusap tayo ng prangka tungkol sa isang maselang paksa, isa na madalas napapabayaan, ngunit napakahalaga sa inyong kabutihan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng inyong sariling kasiyahan sa loob ng maraming taon ay maaaring tahimik na ngayong nakasisira sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan, na ang ilang simple at pamilyar na posisyon na ginagamit ninyo ng pribado ay maaaring mismong dahilan kung bakit hindi na umaabot ng maayos ang dugo sa inyong ari. Ito'y hindi lamang usapin ng teknik. Ito'y usapin ng inyong kalusugan, kumpiyansa, at ng inyong hinaharap na intimasya. Nakapaglingkod na ako sa libu-libong kalalakihan na higit 80 anyos, mga tulad ninyo, na akala nila'y hindi nakapipinsala ang kanilang ginagawa ng pribado hanggang sa lumitaw ang mga babala, mahinang paninigas, pamamanhid, at maging ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Alam nyo, hindi palaging kung ano ang ginagawa ninyo ang nagdudulot ng problema. Minsan, ang posisyon ninyo habang ginagawa ito ang tahimik na nagiging sanhi ng pinsala. Ang mga posisyong komportable noong kayo'y nasa edad 30 o 40 ay maaari na ngayong humaharang sa sirkulasyon, naiipit ang mga ugat, at dahan-dahang pinahihina ang inyong tugon sa sexual na stimuli nang hindi ninyo namamalayan. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 4 na tiyak na posisyon sa sariling kasiyahan na dapat iwasan ng mga lalaking higit 100 anyos dahil direkta itong nakakasagabal sa daloy ng dugo sa ari, nakakasira ng mga pelvic nerve, at maaari pang mag-ambag sa pangmatagalang erectile dysfunction kung babaliwalain. Matututunan ninyo hindi lamang kung ano ang dapat iwasan, kundi pati na rin kung ano ang dapat gawin sa halip, mga ligtas at malusog na teknik na sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon at sigla. At bago tayo matapos, ibabahagi ko rin ang pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng mga kalalakihan pagkatapos ng isang kasiyasyang sesyon, isang bagay na parang nakaka-relax sa sandaling iyon, ngunit maaaring makasabutahe sa inyong kalusugang sexual sa pangmatagalan. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan iyon. Simulan na natin. Magsimula tayo sa isa sa pinakakaraniwang posisyon na ginagamit pa rin ng mga lalaking higit 10 anyos nang hindi namamalayan kung gaano ito kapanganib. Komportable ito, parang walang masama, ngunit sa ilalim nito, dahan-dahan nitong pinuputol ang mismong daloy ng dugo na inaasahan ng inyong pagkalalaki. Ang pagkaupong nakakuba sa sofa o recliner. Hayaan ninyong magkwento ako. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang pasyente na nasa mga huling taon ng kanyang ika-10 dekada.
Tawagin natin siyang Mang Roberto. Siya ay matalino palabiro at interesado pa ring mapanatili ang kanyang kasarinlan at pagkalalaki. Ngunit lumapit siya sa akin isang araw na may tahimik na alalahanin, isang bagay na hindi niya ibinahagi kanino man kahit sa kanyang partner. Sabi niya, "Doc, nasisiyahan pa rin ako sa solo time paminsan-minsan, pero nitong huli parang hindi na gumagana tulad ng dati. Natatapos ako, pero namamanhid ako pagkatapos. Minsan, hindi na lang talaga tumitigas." Naupo kami, pinag-usapan ang kanyang mga rutina, mga gawi, at doon ito luminaw. Si Mang Roberto ay nahulog sa isang pattern na ginagawa ng maraming lalaki. Nagiging komportable siya sa kanyang recliner, nakasandal, relax, nakabukaka ang mga binti, at doon nagsasagawa ng sariling kasiyahan. Ang tila hindi nakapipinsala at komportable pang posisyon ay sa katotohanan tahimik na winawasak ang mismong daloy ng dugo na nagbibigay sa kanya ng pagkalalaki. Alam nyo, kapag kayo'y nakakuba sa isang malambot na sofa o recliner, higit pa sa pagiging komportable ang inyong ginagawa. Naglalagay kayo ng patuloy na presyon sa perineum, iyang sensitibong bahagi sa pagitan ng inyong bayag at butas ng puwit. Sa ilalim ng balat na iyan ay matatagpuan ang pudendal artery at pudendal nerve, dalawang mahalagang daluyan na responsable sa paghahatid ng dugo at mga senyales sa ari. Kapag naipit ng matagal ang mga daluyan at nerve na ito ay nahihigpitan, bumabagal ang daloy ng dugo, bumababa ang supply ng oxygen, at sa paglipas ng panahon, ang tissue na nagbibigay ng lakas sa inyong paninigas ay nagsisimulang manghina. Hindi lang ito hindi komportable, mapanganib ito. Isipin nyo na parang tinatapakan ninyo ang isang hose habang sinusubukang diligan ang inyong mga halaman. Ginagawa ninyo pa rin ang kilos, ngunit wala ng daloy. Ganoon din ang inyong katawan. Ang malalim na pagkakaupong iyon ay nagpapapipi sa inyong mga kalamnan, sa balakang binabaluktot ang inyong gulugod sa hindi natural na paraan at ginagawang mabagal at tuloy-tuloy na puwersa sa inyong singit ang bigat ng inyong buong katawan. Sa una, maaaring wala kayong mapansin, ngunit naiipon ang epekto. Ang nabawasang daloy ng dugo ay humahantong sa mas mahinang paninigas. Ang pagkaipit ng nerve ay nagdudulot ng pagkawala ng pakiramdam. At kung babalewalain ang tissue na dating napupuno ng dugo, ay nagiging fibrotic, hindi na gaanong nababanat, hindi na gaanong tumutugon. Dito na sinasabi ng mga kalalakihan, dahil lang yan sa edad. Ngunit hindi, ito'y dahil sa mechanics. At narito ang bahaging hindi madalas pag-usapan ng karamihan. Ang erectile tissue ay parang anumang kalamnan. Kung hindi ito nakakakuha ng dugo, nagsisimula itong mamatay. Dahan-dahan. Tahimik. Araw-araw. Hindi ninyo ito makikita hanggang sa isang araw ay mas kaunti na ang inyong nararamdaman, mas kaunti ang tugon, mas kaunti ang nagagawa. At sa panahong iyon, higit pa sa isang tableta ang kailangan para ayusin ito. Nang ipaliwanag ko ito kay Mang Roberto, natigilan siya. Sinasabi mo bang ang recliner ko ang dahilan kung bakit nawawalan ako ng pakiramdam? Tinitigan ko siya sa mata at sinabing, "Opo, at mas karaniwan iyan kaysa sa inaakala ninyo." Ngayon,
Wala ako rito para takutin kayo para lang manakot. Narito ako para gisingin kayo. Kung kayo'y higit 20 anyos ang inyong sirkulasyon ay nasa ilalim na ng presyon dahil sa mga pagbabagong dulot ng edad. Mas makitid na ang inyong mga artery, hindi na gaanong nababanat ang inyong mga tissue. Hindi ninyo kayang harangan ang daloy ng dugo kahit pa ilang minuto lang nang walang kahihinatnan. Ang pagkakaupong nakakuba ay maaaring tila isang tahimik na kaligayahan, ngunit ito'y isang bitag. Aktibo nitong ninanakaw ang mismong bagay na sinusubukan ninyong protektahan, ang inyong sigla sa sexualidad. Kaya ano ang dapat ninyong gawin sa halip umupo ng tuwid sa isang matigas na ibabaw? Panatilihing lapat ang inyong mga paa, neutral ang inyong gulugod, at bukas ang inyong balakang hindi naiipit. Hayaang malayang dumaloy ang dugo. Ang isang pagbabagong ito ay maaaring magpanumbalik ng pakiramdam, mapabuti ang paggaling at protektahan ang kalusugan ng inyong paninigas sa pangmatagalan. Ginawa ni Mang Roberto ang pagbabago. Sa loob ng ilang linggo, iniulat niya ang mas malakas na pakiramdam at mas mahusay na kontrol, hindi dahil sa gamot, hindi dahil sa mahika, kundi dahil itinigil niya ang pag-ipit sa mismong mga artery na nagpapakain sa kanyang pagkalalaki. At ngayon tinatanong ko kayo, gagawin niyo rin ba ang gayon? Poprotektahan niyo ba ang daloy ng dugo na nagpapanatili ng inyong lakas? Dahil ang susunod na posisyon na pag-uusapan natin ay mas mapanlinlang pa. Ito'y parang matindi, marahil ay nakaka-nostalgic pa nga, ngunit kaya nitong durugin ang inyong mga erectile artery laban sa inyong sariling katawan. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Ang pagkuskos na nakadapa, nakasubsob sa kama. Mayroong isang bagay sa paghiga ng nakadapa na parang pribado, halos likas para sa maraming kalalakihan. Lalo na sa mga nagsimulang tuklasin ang kanilang katawan noong sila'y mga teenager pa. Ang posisyong ito ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan. Kayo'y nakatago suportado ng kutsyon at tila tahimik ang lahat. Ngunit kung kayo'y higit 10 anyos na at ginagamit pa rin ang teknik na ito, kailangan kong maging prangka sa inyo. Ang posisyong ito ay hindi lamang mali para sa inyong edad. Ito'y talagang mapanganib. At nakita ko na itong sumira sa mas maraming kalalakihan kaysa sa inyong maiisip. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari kapag idinidiin ninyo ang inyong balakang sa kama habang nagsasagawa ng sariling kasiyahan. Ginagamit man ninyo ang inyong mga kamay o umaasa sa pagkiskis mismo sa kutsyon. Sa sandaling humiga kayo, nang lapat ang tiyan, iniipit ninyo ang buong istruktura ng mga daluyan ng dugo na nagsusuplay sa inyong ari. Partikular, direkta ninyong idinidiin ang dorsal artery, ang pangunahing ugat na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen patungo sa erectile tissue. Gamit ang bigat ng inyong sariling katawan, pinapatay ninyo ang mahalagang daloy na iyon, literal na pinipiga ang buhay mula sa inyong pagkalalaki. At hindi pa riyan nagtatapos. Kapag nasa ganitong posisyon kayo, naglalagay din kayo ng napakalaking presyon sa mismong ari. Habang ito'y matigas, binabaluktot ito pababa sa paraang hindi ito idinisenyo. Ang paninigas ay nangangailangan
ng walang harang na sirkulasyon at espasyo para lumaki. Ngunit kapag kayo'y nakadiin sa kutsyon, walang mapupuntahan ang dugo. Ang tissue ay na-stress at sa paglipas ng panahon ang stress na ito ay nagdudulot ng maliliit na pinsala, mga mumunting punit na hindi ninyo agad mararamdaman, ngunit naiipon sa paulit-ulit na paggawa. Ang resulta, nabawasang sensitibidad, mas maikling paninigas, mas matagal na paggaling, at sa ilang kaso, isang mas seryosong kondisyon na kilala bilang venous leakage, kung saan pumapasok ang dugo sa ari ngunit hindi makapanatili roon. Madalas sabihin sa akin ng mga kalalakihan, kaya ko pa namang tumigas, pero hindi ko mapanatiling matigas. Iyan, kaibigan, ang isa sa pinakamapangwasak at mahirap baligtaring mga issue, at madalas itong nag-uugat sa paulit-ulit na pinsalang mekanikal tulad nito. Naaalala ko ang isang partikular na lalaki, isang retiradong bumbero na nasa unang bahagi ng kanyang ika-70 dekada. Ginagamit niya ang pamamaraang nakadapa sa loob ng maraming dekada, hindi kailanman nag-isip tungkol dito. Mas madali, mas kontrolado ang pakiramdam, sabi niya sa akin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimula siyang mawalan ng pakiramdam. Hindi na pareho ang paninigas. Sa kalaunan, maging ang intimasya sa kanyang asawa ay naging nakakadismaya. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi at inamin niya ang posisyong ito, ipinaliwanag ko ang siyensya. Tinitigan niya ako ng matagal at sinabing, hindi ko kailanman naisip na ang isang bagay na parang natural ay maaaring magdulot ng ganito kalaking pinsala. Ngunit nagagawa nito. Dahil sa yugtong ito ng buhay, hindi na gaanong mapagpatawad ang ating mga katawan. Mas marupok na ang mga artery, mas madaling maipit ang mga nerve, hindi na bumabalik sa dati ang tissue tulad noon. At kapag nakadapa tayo, ang ari ay nagiging pressure point isa na sumasalo sa buong bigat ng ating katawan ng paulit-ulit. Kaya ano ang solusyon? Una, iwasan ng lubusan ang posisyong ito. Maaaring ito'y tila diskreto o pamilyar, ngunit isa ito sa pinakamabilis na paraan upang mapinsala ang inyong pinakasensitibong mga istruktura ng daluyan ng dugo. Sa halip lumipat sa isang postura na nagpapagaan ng presyon tulad ng paghiga ng patagilid o pag-upo ng tuwid na may suporta sa ilalim ng inyong mga hita. Bigyan ang inyong katawan ng espasyo upang huminga dumaloy at tumugon sa paraang nararapat. Hindi lamang ninyo poprotektahan ang inyong sarili mula sa pangmatagalang pinsala, maaari pa kayong makaramdam ng mas mabuti, mas malakas, mas tumutugon sa mga susunod na araw at linggo. At hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw, hindi pa huli ang lahat para magbago. Nakakita na ako ng mga kalalakihan sa kanilang ika-70 kahit ika-80 dekada na naibalik ang kanilang sirkulasyon sa pamamagitan lamang ng pagtigil sa mga nakapipinsalang gawi tulad nito. Kayang maghilom ng inyong katawan, ngunit kung titigilan ninyo ang pananakit dito. Ngayon, kung sa tingin ninyo panganib na ang posisyong nakadapa, maghintay kayo hanggang marinig ninyo kung ano ang nangyayari kapag kayo'y nakayuko, pasulong, masyadong mahigpit ang hawak sa shower. Maaaring ito'y parang makapangyarihan
Ngunit ang pinsalang idinudulot nito sa loob ng inyong ari ay isang bagay na hindi dapat balewalain ng sinumang lalaki. Manatili kayo sa akin. Ang malalaman ninyo ay maaaring magbago ng lahat. Ang mahigpit na hawak at nakayukong postura, nakatayo o nakabaluktot, pasulong sa shower. Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo, maaaring pamilyar ito. Baka ito ang inyong nakasanayang gawin dahil pribado ito mabilis at madaling linisin. Baka ito'y isang bagay na sinimulan ninyong gawin maraming taon na ang nakalipas at nanatili na dahil epektibo ito. Nakatayo kayo sa shower, umaagos ang tubig, nakayuko ang ulo, isang kamay, ang gumagalaw mahigpit at mabilis, bahagyang nakayuko pasulong, na nakalak ang mga tuhod. Marahil ay hindi na kayo nag-iisip ng 2 beses tungkol dito. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaaring magpatigil sa inyo. Ang posisyong ito ay isa sa pinakanakapipinsalang bagay na maaari ninyong gawin sa inyong ari pagkatapos ng edad 60. Nauunawaan ko, wala naman kayong ginagawang sukdulan. Sinusubukan nyo lang manatiling konektado sa inyong sarili, panatilihing tumutugon ang inyong katawan, maramdaman ang maliit na kislap ng kabataan. Ngunit mayroong nakatagong halaga na inyong binabayaran at ito'y may kinalaman lahat sa kung paano nakaposisyon ang inyong katawan habang ginagawa ninyo ito. Himayin natin. Kapag kayo'y nakatayo sa shower, nakayuko pasulong at mahigpit ang hawak 3 mapanganib na bagay, ang sabay-sabay na nangyayari. Una, ang bigat ng inyong buong itaas na katawan ay napupunta sa inyong pelvic floor. Ang anggulong iyon na nakasandal pasulong kasama ng naninigas na mga kalamnan sa core ay lumilikha ng pababang presyon na umiipit sa mga daluyan ng dugo at nerve sa paligid ng inyong singit. Sa esensya, idinidiin ninyo ang mismong mga artery na responsable sa paghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa inyong ari. Pangalawa, ang mahigpit na hawak na iyon, isang bagay na nakasanayan ng maraming lalaki dahil sa gawi o dahil sa pangangailangan ng mas maraming pakiramdam ay kumikilos na parang mabagal na tornikete. Iniipit nito ang dugo sa loob ng katawan ng ari, ngunit pinipigilan din nito ang pagpasok ng sariwang sirkulasyon. Nagdudulot ito ng tinatawag na vascular stasis, kung saan ang dugo ay nagiging luma kulang sa oxygen at sa paglipas ng panahon, humahantong sa pagkapagod ng tissue. Isipin ito na parang sinasakal ang isang halaman sa tangkay. Maaaring mukha pa rin itong tuwid ng ilang sandali, ngunit dahan-dahan itong namamatay mula sa loob. Pangatlo, ang kilos ng pagtayo. Habang pinipigilan ang ibabang bahagi ng katawan, lalo na kung bahagyang nakabaluktot o nakalak ang inyong mga tuhod, ay nakakagambala sa venous return. Ibig sabihin, ang dugo na dapat sanang umaalis sa inyong ari at umiikot pabalik sa inyong sistema ay bumabagal. Ang kawalan ng balanseng ito sa pagitan ng arterial inflow at venous outflow ay humahantong sa pangmatagalang vascular strain na isa sa mga pangunahing sanhi ng erectile dysfunction sa mga nakatatandang lalaki. Minsan ay nagamot ko ang isang dating construction worker na nasa unang bahagi ng kanyang ika-60 dekada. Malakas na tao, sanay sa pisikal na trabaho,
ipinagmamalaki ang kanyang tibay. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi nagtatagal ang kanyang paninigas kahit na kaya pa niyang tumigas. Nang pag-usapan namin ang kanyang mga gawi, ibinunyag niya na ang eksaktong posisyon na ito sa shower ang naging kanyang pang-araw-araw na rutina. Ipinaliwanag ko kung paano ito mas nakakasakit sa kanya kaysa nakakatulong at hinding-hindi ko malilimutan ang kanyang tugon. Ibig mong sabihin, sinisira ko pala ito at hindi ko man lang alam. Oo, iyan mismo ang ginagawa ng napakaraming lalaki nang hindi nila namamalayan. Hayaan ninyong sabihin ko ito nang diretso ang posisyong ito ay lubhang mapanganib para sa tumatandang katawan ng lalaki. Pinagsasama nito ang vascular compression, hindi magandang postura, at mataas na pisikal na tensyon sa paraang dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugang sexual. Hindi mahalaga kung gaano kayo ka-fit o kung gaano kabuti ang inyong intensyon. Hindi makakadaloy ang dugo kapag nakabaluktot ang inyong katawan at mahigpit ang inyong hawak. At kung walang daloy ng dugo, walang paninigas, walang pakiramdam, walang paggaling pinsala lamang. Ngunit narito ang magandang balita, kasabay ng bilis ng pagbuo ng pinsalang ito, maaari ninyo itong pigilan kaagad. Ayusin ang inyong postura, luwagan ang inyong hawak, itigil ang pagyuko, pasulong, at pagpapatigas ng inyong core. Kung kailangan ninyong gumamit ng shower, panatilihing tuwid ang inyong gulugod, maluwag ang inyong mga tuhod, at gumamit ng banayad at ritmikong galaw. Bigyan ang inyong mga daluyan ng dugo ng espasyo at lambot na kailangan nila para gumana. Nakakita na ako ng mga kalalakihan na naibalik ang lakas at sensitibidad sa loob ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng pagbabago kung paano sila tumayo at kung paano sila huminga. At alam kong mahirap, hindi komportable ang pagbabago. Ngunit hindi kayo umabot sa ganito kalayo sa buhay para hayaan ang isang masamang gawi na nakawan kayo ng inyong pagkalalaki. Karapat-dapat kayo sa mas mabuti. Ngayon, gaano man kapanganib ang posisyong ito, ang susunod ay maaaring mas makagulat pa sa inyo dahil hindi man lang ito mukhang pisikal sa una. Sa katunayan, madalas itong nangyayari habang kayo'y nagpapahinga lamang na may aparato sa inyong kandungan. Ngunit ang ginagawa nito sa inyong daloy ng dugo ay isang bagay na hindi ninyo maaaring balewalain. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang paghilig sa upuan na nakakrus ang binti gamit ang laptop o mobile. Mayroong isang eksena na napakaraming beses ko nang nakita. Isang lalaki nasa kalagitnaan ng 60s o mas matanda pa, tahimik na nakaupo sa isang malambot na upuan, nakakrus ang mga binti bahagyang kuba, ang likod telepono sa isang kamay, ang isa ay nakatago sa ilalim ng kumot o mesa. Mukha itong inosente, komportable pa nga. Walang pisikal na hirap, walang ingay, walang presyon, hindi bababa sa hindi ninyo agad mararamdaman. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang posisyong ito ay maaaring ang pinakatahimik na mapanganib sa lahat. Dahil habang hindi ito mukhang matindi sa ibabaw, ang ginagawa nito sa kaibuturan ng inyong balakang sa mga artery at nerve na nagpapanatili sa inyong buhay bilang isang lalaki ay anumang bagay
maliban sa hindi nakapipinsala. Magsimula tayo sa inyong mga binti. Kapag kayo'y umuupong nakakrus, ang mga binti, lalo na sa isang malambot na unan, iniipit ninyo ang femoral artery sa inyong panloob na hita. Ang artery na iyon ay isa sa mga pangunahing daanan na naghahatid ng dugo sa rehiyon ng balakang kasama na ang ari. Kapag ito'y naharangan, kahit bahagya lang, binabawasan ninyo ang dami ng dugong may oxygen na maaaring dumaloy patungo sa ari. At kung wala ang daloy na iyon, nagsisimulang magutom ang inyong erectile tissue. Tahimik. Dahan-dahan. Minsan, walang babala. Idagdag pa riyan ang posisyon ng inyong gulugod. Karamihan sa mga lalaking may ganitong gawi ay bahagyang yumuyuko pasulong patungo sa isang screen o para lamang manatiling diskreto. Ang tila maliit na kurbang ito sa inyong likod ay naglilipat ng bigat ng inyong itaas na katawan pababa sa balakang dumidiin sa perineum tulad ng posisyon sa recliner na napag-usapan natin kanina. Ngunit ngayon ay mas malala pa dahil nakakrus ang inyong mga binti, ibig sabihin pilipit ang inyong mga balakang at ang inyong pelvic floor ay nakatagilid sa isang anggulong hindi natural at pilit. Sa paglipas ng panahon, ang triple na kombinasyong ito, nakakrus na mga binti kubang gulugod at pagkaipit ng singit, ay hindi lamang nakakaabala sa sirkulasyon. Sinasanay nito ang inyong katawan na maging matigas sa lahat ng maling paraan. Kumikipot ang mga daluyan ng dugo na mamaga ang mga nerve at ang resulta, bumabang sensitibidad, humihinang paninigas, at sa ilang kaso, isang matagal na pananakit o pamamanhid na nananatili matagal pagkatapos ninyong matapos. Naaalala ko ang isang Ginoo, isang manunulat na nasa unang bahagi ng kanyang ika-70 sa dekada na nagsabi sa akin na mas gusto niya ang posisyong ito dahil pinapayagan siyang mag-multitask. Nakakabasa ako, nakakapag-relax at nasisiyahan pa rin ako. Sabi niya, ngunit ang hindi niya namamalayan ay gumagawa siya ng pangmatagalang sakripisyo para sa panandaliang kaginhawaan. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin niyang hindi na niya nararamdaman ang parehong tindi habang in-stimulate. Pagkatapos ay naging mas mahirap nang makamit ang paninigas. Sinisi niya ang stress, sinisi ang edad, sinisi pa nga ang kanyang mga gamot. Ngunit ang sala rin ay mas simple at mas malapit sa kanya. Nang ipakita ko sa kanya kung paano pisikal na pinakikitid ng pag-upo nang nakakrus ang mga binti habang nakasandal pasulong ang mga artery na nagpapakain sa kanyang ari, nagulat siya. Sinasabi mo bang pinuputol nito ang daloy ng dugo ko? Tanong niya. Sinabi ko, hindi lang pinuputol. Sinasanay nito ang iyong katawan na higpitan ito kahit wala ka sa posisyong iyon. Ganoon ito kapanganib. Hindi lang ninyo sinisira ang inyong paggana sa sandaling iyon. Tinuturuan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na kumipot ang inyong mga pelvic nerve na manahimik ang inyong katawan na manghina mula sa loob. At ang pinakanakakatakot na bahagi, halos wala kayong mararamdaman habang nangyayari ito. Ngunit mayroong paraan para makalabas dito. Umupo na ang parehong paa ay nakalapat sa sahig. Suportahan ang inyong ibabang likod ng maliit na unan.
Panatilihing mahaba ang inyong gulugod at bukas ang inyong balakang. At huwag kailanman mag-krus ng mga binti habang nagsasagawa ng estimulasyon. Maaaring ito'y hindi gaanong pribado o diskreto, ngunit poprotektahan nito ang daloy ng dugo na nagbibigay buhay sa inyong pagkalalaki. Wala kayo rito para magtago. Narito kayo para maghilom. At narito ang isang bagay na dapat isaalang-alang kapag napinsala ninyo ang daloy ng dugo sa paglipas ng panahon, nagsisimulang mawalan ng kumpiyansa ang inyong katawan, hindi lamang sa kama, kundi saan man. Sumusunod ang katawan sa dugo. At kapag humina ang inyong sirkulasyon, gayon din ang inyong enerhiya, inyong lakas, inyong kalooban. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang isang simpleng pagbabago sa postura ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mabagal na paghina at pangmatagalang sigla. At kung sa tingin ninyo'y mapanganib na ang mga pisikal na posisyong ito, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki kaagad pagkatapos nilang matapos isang gawi na tila hindi nakapipinsala, ngunit maaaring lihim na sumasabotahe sa inyong mga hormon at pagganap sa loob ng maraming araw. Pag-usapan natin iyan sa susunod.